Hello guys! Welcome back to my channel! So, ayan. Kamusta po ang lahat? So, pag-uusapan po natin ngayon tungkol po sa pagpapahilot kapag buntis. Ito po ba ay advisable? Hindi po siya advisable ng doktor. At saka, ever since po, nagbuntis ako sa panganay at sa pangalawa, hindi po talaga ako nagpapahilot. Kasi, delikado po siya. Yes. Totoo yun. Ano nga po ba yung purpose ng pagpapahilot natin? So, yung purpose po talaga dun is aayusin yung baby. So, yung baby kasi, habang maliit pa siya sa tiyan natin, habang tumutubo po siya sa tiyan natin, di ba palaki siya ng palaki, iikot po siya ng iikot hanggang kaya niya pang umikot dun sa loob. Kunyari, maliit yung baby mo. Kahit 7 months, 8 months na yan, tas maliit lang siya, tas gusto niya parang iikot, o iikot at iikot yan. So, for me, pwede naman magpahilot kung, kunyari, kabuwanan na, tapos, hindi siya nakaano, yung ulo niya, hindi pa nakapwesto. So, kailangan talagang hilutin yun. Pero, pag maliit kasi, nasa 1 month, 2 months, ganun, paano kung matamaan yung baby? 'Di ba? So, pwedeng magkuko siya ng pagdurugo, ganun. So, natatakot ako, hala, paano kaya kung magpapahilot ako, tapos matamaan yung baby, hindi madudurog yung baby ko. So, ganun yung iniisip ko. At saka yung OB-GYN kasi, yung OBGYN, hindi po siya nag-a-advise ng ganun. Pati po yung mga nurse, nagsasabi po sila, ini-inform po nila talaga yung mga buntis na wag magpapahilot. So, ayun, hindi talaga ako nagpapahilot mula nung panganay ko hanggang sa pagdating ni Lara. Pero yung kay Lara kasi, habang lumalaki siya, masakit po yung puso ko palagi. At saka masakit po maglakad, ang hirap kasi sobrang selat. Ang hirap talaga? Yeah. Tapos, ang ginawa ko po doon is, tinaas ko lang po yung puson ko. Kaya hindi po advisable na magpapahilot tayo. Kasi, delikado nga po. So, yung pag-ano pala, yung pagdurugo, yung kay ate kasi nagdurugo siya kasi yung nauna sa kanya is yung placenta nakaharang dun sa nakaharang siya. Parang siya yung mauna sa baby. So, yung case na yun, hindi po siya pwedeng manganak ng normal pagka ganun. Kasi dapat si baby po yung mauna. Yung posible kasi mangyari, pag nauna yung placenta, mawalan po ng oxygen si baby. Mawalan siya ng oxygen. Kaya kailangan talaga CS pagka ganun. Kung suhi po yung baby nyo po, tapos gusto nyo pong manganak ng normal, pwede po kayong magpahilot para ayusin na po yung baby. Lalo na pag malaki na. Yan, pwede po yan ipaado. Yung yung pinsan ko, nakaschedule na siya for CS. Kasi nga, hindi na umikot si baby. Malaki na yata siya sa loob. Ang ginawa, nagpahilot siya. Tapos, ayun, tinuruan siya ng naghihilot sa kanya na eto gawin mo to, maglagay ng dahon sa may puson. Basta hindi daw po hindi siya partner. Parang Lunes, yung ganun, tinatawag na Lunes. Kunyari, maglalagay ka sa puson mo ng 5 peraso. Tapos sa likod mo at maglagay ka rin sa likod ng 4. So, equals 9. Ayun. Hindi po siya partner. Ano po yun? Dahon po yun ng pomelo. Ano po ba yung pomelo sa Tagalog? Basta pomelo. Yun po yung nilalagay niya. At saka, unang-una talagang gagawin po is mag-pray po tayo. Kasi, hindi po madali ang manganak. Hindi madali ang maging nanay. Pag-pray po natin yung panganganak, na sana magiging maayos, magiging okay si mami at si baby. Ganun po talaga yung dapat. At saka pwede rin po kayong mag-exercise pagka nasa kunyari 37 weeks, 38 weeks. Pero mas okay po na magtanong po kayo sa inyong mga OBGYN para sure po kung pwede ba kayo. Kasi hindi po lahat ng buntis po ang pwede mag-exercise. Kagaya ko po, nung pangalawa na, itong si Lara,
hindi po ako pwedeng mag-exercise. Kasi naka-bed rest po ako. Dinudugo po ako noon. Nag-labor po ako ng 35 weeks. Preterm labor po yun. At pinipigilan po nila si baby na lumabas. Kasi bawal pa. Ang sakit po nung tinurok nila sa akin. Binigyan nila kami ng anti-infection. Ganun. Tapos, yung para sa lungs ni baby, if ever lumabas siya. Pero mahirap po kasi yun. Pag 35 weeks, doctor, tinanong ko, Dok, ano po bang posibleng mangyayari if ever lalabas talaga si baby kung hindi siya mapipigilan? Sabi niya, Mami, marami pong komplikasyon pag lumabas siya. Maaari siyang magkaroon ng ng pneumonia. Paglabas po ni baby, marami pong ituturok sa kanya na gamot. Tapos, may tubo pa, lalagyan siya ng tubo. So, mahirap talaga. Mas okay talaga na ilabas natin yung mga babies na full term. At saka, hindi po madali yun. Kasi marami pong baby na hindi nakasurvive sa mga ganon. Kaya pinag-pray ko po noon na sana magiging okay po. July 1 pa lang, na ako. Naglaba kasi ako noon, masakit yung puson ko. Pero kasi may binabad na ako, kaya nilaban ko na lang. Tapos, ayun, pagkatapos ko maglaba, may konting dugo. Konti lang naman. Tapos, inakit ko dun sa nagtanong ako, okay lang ba yung ganon? Okay lang daw. Sabi kasi malapit na daw akong manganak. Pero hindi po okay yun ha. Tandaan nyo po, pag may ganon mangyayari, may lumabas na dugo, or may lumabas na tubig, pumunta po kayo agad sa doktor. Huwag nyo pong hayaan na ganun po yung mangyayari. Kasi ako pinagalitan ako nung pagdating ko doon. Kasi July 2, so pa rin, parang lumakas-lakas na yung dugo. Tapos, follow-up check-up ko kasi yung July 2. Sinabi ko na may dugo nga na lumabas. So, pinagalitan ako ng doktor. Bakit hindi ka nagsabi? Kailan pa yan lumabas? Dok, kahapon pa po, lumabas pa yung dugo. Bakit hindi ka pumunta agad dito? Diba sinabi naman namin sa inyo na ganito, ganyan. Kung may lumabas na dugo, may lumabas na tubig, kailangan pumunta kayo agad dito. Anong ginawa mo? So, ayun, pinagalitan na ako. Kaya, huwag niyo pong paabutin sa ganun. So, ayun, sinugod na po ako sa ER. Nag-ER na ako noon. Tapos, inadmit na. Tapos, nagko-contract na yung baby. Parang, nagli-labor na ako. Hindi po siya, masakit pa yung puson ko noon. Basta masakit lang siya. Lagi naman pong masakit yung puson ko. Kasi sa sobrang selan, yun nga lang, nung time na yun, may kasama ng dugo. Kaya, na nila ako, nilagyan na ng swero. Tapos, hindi ako pwedeng tumayo. Binibigyan lang ako ng bedpan para pag umihi, doon lang ako talaga. Tapos, sila na yung magtatapon. So, pasalamat naman po ako doon at inalagaan po talaga nila ako doon. Kaya, okay po ang lahat. Lumabas po ng full term si Lara. Tapos po, after po nun, yung tinurok nila na para sa lungs ni baby, if ever daw lumabas siya, grabe ang sakit. At maglalast po siya ng, matagal siya. Maglalast siya mga 10 minutes. Ganun. Parang nagle-labor talaga ako sa sobrang sakit sa gamot na yun. Hindi ko maintindihan. Pero ganun daw po talaga yung ganun daw po talaga yung epekto ng gamot na yun. Para po yun, pag pang mature, i-mature nila yung lungs ni baby if ever lalabas talaga siya, kung hindi talaga siya mapipigilan. So, nung sinabi nilang wag kang tumayo, dyan ka lang, ginawa ko po yun lahat, nakinig po ako sa kanila. Tapos, ayun, after 2 days, pinalabas na kami. Tapos, pagdating dito sa bahay, ayun lang ginawa ko. Puro higa lang ako, tulog, tapos kakain. Tapos, may arenola ako. Bumili ako ng arenola noon. Kasi nga, hindi na ako pwedeng hindi na ako pwedeng pumunta-puntang CR. Medyo malayo kasi yung CR dito. Andun pa. Yun. Nung time na yun, sobrang sakit talaga. Mahirap maglakad. Hirap na hirap ako. Pero, nakaraos din. Lumabas po si Lara ng 38 weeks and 5 days. So, po siya, pa 39 weeks. So, thankful po ako dahil lumabas po siya ng
maayos at hindi po napaaga yung paglabas. Balikan ko po yung sa pinsan ko. Umokay po yung baby. Umikot po siya. Kaya hindi na po siya na CS. Ayun. So, kayo po, kung gusto nyo pong manganak po ng normal, kailangan po mag-diet po kayo. Umpisahan nyo na po 5 months ng pagda-diet. More on fiber lang. Pero, syempre, kakain ha. Tapos, more on water para hindi po kayo magkaka-UTI. Ganyan lang po. Tapos, pagdating po ng 37-38 weeks, ayan, ako po nag-squat na po ako dun sa panganay ko nun. Nag-squat. At saka, syempre, prayer lang talaga. At sana walang komplikasyon. Kasi pag high blood kayo, kahit maliit pa yung baby mo, hindi ka ino-normal. Kailangan i-CS talaga. Basta may komplikasyon. Ako medyo stational diabetes ako. Pero nag-normal ako. Pinanormal ako. Tapos cord coil din si baby. Cord coil pala. Isang ikot lang. Pero nung paglabas niya, naging 2. Ayan. Ganun lang siya. Pero normal pa ako lahat. Thank you guys for watching. Like and subscribe.